Good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pong pinagpalang umaga. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayan po natin siya ng papuri. Hallelujah, Jesus. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship His holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, it may be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Yes, you are. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love, in your slow to anger. Your name is great, in your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Yes, you are. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, you are. Yes, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end's draw near and my time has come. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, I worship you, I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Today I worship, Lord. You deserve the glory, honor, and praise. In Jesus' name. Father, salamat po. Pinupuri ka namin. Pinasalamatan. Tanggapin mo lahat ng papuri. Pagluwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, good morning. Good morning na po sa lahat na naka-tune in, naka-online. Good morning na po sa bawat isa. Sa pang pinagpalang umaga mga kapatid. At napakasarap po magpuri sa Panginoon. Ayan. Ngayon po atin po pagpapatuloy yung ating pong tinatalakay. Yung libro po ni Pastor Rick Warren, Purpose Driven Life. Diba? Yung buhay na mayroong layunin. Discovering your purpose. Tanda natin, we are born by His purpose
and for His purpose. Malinaw po na tayo po ipinanganak sa mundong ito para sa kanyang layunin at para sa kanyang layunin, mga kapatid. Kaya sabi po ng ating text, o yung ating pong title, Growing Through Temptation. Paglago sa pamamagitan ng tukso. Sabi sa James chapter 1 verse 12, happy is the man who doesn't give in do wrong when he is tempted, for afterwards he will get as his reward the crown of life that God has promised those who love Him. Purihin po ang salita ng Diyos sa magang ito. Sa Tagalog po, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Meron pong pangako o reward ang ating Diyos doon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya sabi po ni Martin Luther, my temptation have been my masters in divinity. Diba? Ang mga tuksong pinagdadaanan ko ay naging kursong master ng divinity. Why? Because, mga kapatid, yung tukso ay parte po yan ng buhay ng isang Kristiyano. So, hindi po masama ang tukso. Ang nagpapasama sa tukso kapag ikaw po ay nagpadala doon sa tukso. Mga kapatid. Ibig ng ating pong Panginoon, siya po ay tinukso ni Satanas. Pero hindi po siya nagpadala doon sa patibong ni Satan. Diba, mga kapatid? Every temptation is an opportunity to do good. Kaya kita mo yung mga taong nagtagumpay doon sa mga dami nilang pagsubok, sila po yung mga taong matatatag. Diba? At naging matured yung kanilang buhay. Kasi nga, yung temptation, yun po yung stepping stone. Rather than a stumbling block when you realize that it is just as a moment or occasion to do the right thing. Diba, mga kapatid? At it is to do the wrong thing. Temptation simply provides the choice. While temptation is Satan's primary weapon to destroy you. Nasa sa iyo, kapatid. Kung magpapadala ka sa temptation, sa patibong ni Satanas, nasa sa iyo yan. Pero bilang isang manampalataya, no, dapat hindi tayo nagpapadala sa patibong ng kaaway. Bagkus, yung mga temptation na ating pinagdaanan, iyan po ang nagsisilbing kalakasan natin. Di ba? We are now boldly testify na napagtagumpayan natin yung mga temptation na naranasan natin sa buhay natin. Di ba? Namamature yung ating pong pag-iisip, mga kapatid. Every time you choose to do good instead of sin, you are growing in the character of Christ. Diba? Mga kapatid, lumalago tayo sa ating mga nagdadaan ng mga temptation. God develops the fruit of the Spirit by allowing you to experience circumstances in which you are tempted to express the exact opposite quality. God uses the opposite situation of its fruit to allow us a choice. You can claim to be good if you have never been tempted to be bad. Di ba, mga kapatid? Huwag ka lang padadala sa temptation. Dahil alam natin na walang ibibigay ang Panginoon sa atin na mga temptation na hindi natin kakayanin. Alam ng Diyos yung kapasidad natin.
Alam ng Diyos yung buong buhay natin. Sa din po ang magbibigay ng kapamaraanan para mapagtagumpayan natin. Amen po mga kapatid. Kaya nga sabi dito, how temptations work. Paano ka natutukso? Mga kapatid. Ano ba yung strategy nito? Ano ba yung strategic plan ni Satan para po tuksohin po tayo? Kapatid. It helps to know that Satan is entirely predictable. He has used the same strategy and all tricks since creation. Diba? Wala naman siyang ibang ginawa. Wala naman siyang ibang strategy or style. Kundi kung paano niya ginawa kay Eva at Adan. All temptations follow the same pattern. Kaya sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, so that Satan will not outsmart us, for we are familiar with his evil scheme. Alam natin yung technique ni Satan. Alam natin mga kapatid. 'Di ba? Alam natin yung kanyang way. Kaya nga aware tayo. 'Di ba? Mga kapatid. From the Bible we learn 4 steps. No, gusto ng Lord na may 4 tayong dapat maintindihan. Process which Satan used both Adam and Eve and on Jesus. Even si Jesus, tinimpt din Satan mga kapatid. Number 1, Satan identifies a desire. Diyan nag-uumpisa yan sa desire. Inside of you. Diba? It may a sinful desire. It will start with Satan's suggestion. Diba? With a thought. Diba? Sa thought, mga kapatid. Suggestion yun ni Satan. Kaya may choice ka na huwag siyang papasukin. That you give in to an evil desire. Temptation always start in your mind, not in circumstances. Di ba, kapatid? Temptation always start in your mind. Number 1, desire. Number 2, doubt. He is trying to get you to doubt what God said about the sin. Di ba? Yun po yung ginawa kay Eva at Adan. Kaya sabi po ng Hebrews chapter 3 verse 12, watch out, don't let evil thoughts or doubts make any of you turn from the living God. Huwag mong payagan, di ba? Yung mga pag-alinlangan, doubt sa iyong isipan na makapasok. And number 3, deception. Yan po, very rare. Yung technique ni Satan to deceive us. Satan is incapable of telling the truth and is called the father of lies. Kaya nga tinawag siyang father of lies. Kasi siya ang author ng kasinungalingan. John 8:44, anything will tell you is untrue or just. Diba? And half true. He offered his lie to replace what God has already said in His Word. Diyan po magaling si Satanas, mga kapatid. Palitan yung katotohanan doon sa kasinungalingan. Diba? And number 4, disobedience. Kaya nga napahalaga. Maunawaan natin ito mga kapatid. Because disobedience, you finally act on the thought you've been toying with in your mind. James 1:14, we are tempted when we are drawn away and trapped by our own evil desire. Then our evil desire conceive and give birth to sin. When it is full grown, sabi niya, gives birth to death. Do not be deceived, my dear friends. Kaya nga sabi niya, do not be deceived, my dear friends. Kapatid. Alam na alam natin yung strategy ni Satan. Alam na alam natin yung kanyang kapamaraanan, mga kapatid. Even the beginning, wala naman siyang ibang ginawa kundi yung pattern na ginawa niya kay Eva at Adan, mga kapatid. The same time with us today. Yun din naman ang ginagawa niya. Kaya lang, alam na natin yung kanyang kapamaraanan. Hallelujah. Overcoming temptation, understanding how temptation works is in itself helpful. There are specific steps you need to take to overcome it. Dapat meron kang mga solution
'di ba? Dapat meron kang mga helpful tips or specific tips para mapagtagumpayan ito. Number 1, refuse to be intimidated. Huwag kang padala sa takot. Refuse to be intimidated. Ang takot po ay galing yan kay Diablo, galing yan kay Satan. Many Christians are frightened and demoralized by tempting thoughts, feeling guilty and that they are beyond temptation. You will never outgrow temptation. Kapatid. Kaya sabi ng James, resist it. Diba? Run. Gaya po ng ginawa ni Joseph. Tumakbo. Kapatid. Kasi hindi natin kayang labanan ang tukso. Pero pwede mo siyang takbuhan, mga kapatid. Refuse to be intimidated. Temptation is a sign that Satan hates you. Not a sign of weakness or worldliness. It's also a normal part of being human in living in a fallen world. Kasi dito pa tayo sa mundong ito eh. Marami pang mga tukso dito na rito, mga kapatid. Kaya sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, remember that the temptation that comes in your life are no different from what others experience. Wala namang pinag-iba eh. And God is, sabi niya, faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure it. Napakaganda ng pangako ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga dapat, huwag tayong padadala sa temptation. Ngayon, kung nandun ka na, natukso ka na, diba? Alam mo na kung paano pagtagumpayan ito. God will show you a way out. Diba? Ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan para mapagtagumpayan mo ito. Mga kapatid. Hindi mo kaya mag-isa. Kailangan mo ang ating Panginoon. Understanding how temptation works. Diba? Number 2, recognize your pattern of temptation and be prepared for it. Beforehand, dapat prepared ka, handa ka. Alamin mo ang madalas gamitin ni Satan. Strategy o pagtukso sa iyo para mapaghandaan mo ito. Diba? Alam naman natin yung kanyang strategy. Very rare sa atin yung kanyang kapamaraanan. Mga kapatid, there are certain situations that makes you more vulnerable to temptation than others. Kung saan ka mahina, huwag ka nang dumaan doon. Diba? Those situations are unique to your weakness and you need to identify them because Satan surely knows them. Kung ang kahinaan mo ay bisyo, kapatid, inom, alak, sugal, sigarilyo, lumayo ka na doon sa mga manginginom. Mag-iba ka na ng dapat samahan. Kasi iyon kahinaan mo eh. Di ba? Recognize the pattern of temptation and prepare for it. Paghandaan mo siya. Kasabi po ng Ephesians chapter 4 verse 27, don't give the devil a chance. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ang diablo na makapasok sa iyo. You should identify your typical pattern of temptation and then prepare to avoid those temptations as much as possible. Beforehand, mga kapatid, alam na ng Diyos yung kahinaan mo. No? Don't give the devil a chance. Kasi sabi po ni David, no? Plan carefully what you do. Avoid evil and walk straight ahead. Don't go one step off the right way. Plan ahead. Huwag kang pahulog doon sa patibong ng kaaway, mga kapatid. Maging matalino po tayo. Dahil alam naman natin yung strategy ni Satan. Ano pa ba? Number 3, request God's help. Hindi natin kaya mag-isa. Hingin ang tulong ng Diyos. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Heaven has 24 hours emergency hotline. God wants you to ask Him for assistance in overcoming temptation. Psalm 50:15. Call on me in times of trouble, I will rescue you, and I will honor me. Diba, mga kapatid? Nandyan ang Lord, 24/7.
nakaalalay, nakatuon, nakatingin sa atin. Ang kailangan lang natin, humingi ng tulong. Huwag mahiya, sabi nga. The Bible guarantees that our cry for help will be heard because Jesus is sympathetic to our struggle. Alam ng Diyos, mga kapatid. At hindi man niya gusto na tayo po ay malungkot, malugmok. Diba? Dahil alam niya yung kapasidad natin, mga kapatid. Kaya gumagawa siya ng kaparaanan kapag nandoon ka na sa time na yun. Temptation keeps us dependent upon God. Diba? Just as the roots grow stronger when wind blows against a tree. So every time you stand up to a temptation, you become more like Jesus. When you stumble, which you will, it is not fatal. Sabi niya, instead of giving in or giving up, look up to God, expect Him to help you, and remember the reward that is waiting for you. James 1:12, mga kapatid, God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will, sabi diyan, receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Mga kapatid, kaya natin mapagtagumpayan ang tukso. Kaya natin mapaglabanan ang tukso, mga kapatid. Dahil kasama natin ang ating pong Panginoon. Kailanman hindi nagtagumpay si Satan. Diba? Siya po ay talo na 2,000 years ago, mga kapatid. Kaya nga po, ang Biblia po ay napakamaliwanag, mga kapatid, na tayo po ay magtiwala sa ating Panginoong Hesus. 100% our dependency sa ating pong Panginoon. Kasi hindi natin kaya labanan, diba, ang kaaway, mga kapatid. Si Satan takot lang yan kay Jesus. Pag binanggit mo ang pangalang Jesus, siya ay nagkakandara pa. In Jesus' name, siya po ay tumatakbo, siya po ay takot na takot, mga kapatid. Kapag may temptation, mga kapatid, ibig sabihin, mas lalo tayo magdidepende sa Panginoon. Kung paano po ang isang, di ba, ang ugat, di ba, ng puno, kapag malalim na po yung pundasyon niya, kahit anong bagyo o hangin na malakas, hindi siya matitibag. Why? Because yung pundasyon niya matibay, malakas, mga kapatid. Ngayon din tayo. Kapag meron kang Diyos, meron kang Kristo sa buhay mo, tiyak tayo po ay panalo. Yun po, marami pong salamat sa bawat isa na naglaan ng oras, nakinig sa ating pong daily devotion sa umagang ito. Overcoming temptation yung ating pong topic, at ang ating pong teksto, mga kapatid, ay sa James chapter 1 verse 12. God blesses those patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Purihin po ang Diyos, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa umagang ito. Make this day fruitful and victorious, Lord. Dalayan ko, Lord, sa akin pong mga kapatid na dumadanas ng depression, anxieties, o may mga karamdaman. Lord, dalayan ko, Lord God, kunin nga, give them wisdom, give them knowledge, give them peace, O Lord God. Ibin ang kanilang mga karamdaman, bigyan mo sila ng lugar ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Hipuin niyo po ang kanilang mga puso at isipan, buhay. Tapikin niyo ang kanilang balikat, ipadala yung kagalingan na nagmumula sa iyo. Lord, sinabi mo siyang salita that by your stripe we are healed in Jesus' name. Salamat po, Lord God. Maging Lord God sa mga nagdidiwan ng kaarawan sa araw na ito. Maging anibersaryo, ako po ay nakikigalak sa kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Lord, salamat po sa araw na ito. Gawin niyo pong victorious, Lord, ang buong maghapon, at masigla, mapayapa, mabunga ang aming pong maghapon. At anumang paggawa ng kaaway ang pong inhalangan sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Ama, sa iyo lamang lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless, and to God be all the glory. Bye-bye!